their idolatry. Yung mga tao ito, mga kapatid. Now, what is an idol? Ang idol ay Diyos kung ating titignan sa Tagalog. It's actually anything that becomes the object of much devotion, more than the amount of devotion God should receive from us. Ibig sabihin, inaagaw ng idols yung oras, yung panahon, yung pagsamba, yung devotion na dapat para sa Kanya. Pero inaagaw. At ang idols po ay wrong object or object of false worship and devotion. Ano po? So, ang salita po ng Diyos speaks of idolatry as beginning from the heart. Sinabi dito ang kanilang idolatry ay nasa puso. There is an outward idolatry because there is an inward idolatry. It begins from the inside. Kasi yung dinidiktan ng puso, ano po mga kapatid? Now, ang salita ng Diyos po ay malinaw that even God's people can commit idolatry. Pwedeng hindi natin iniisip na outward idolatry, na luluhod tayo sa Diyos-Diyosan, but don't you know that even Solomon was engaged in idolatry? Kung mayroon kayong Thompson Bible study, makikita niyo yung chart ng righteousness ng kings of Israel. Si Solomon po ay isa sa pinakamababa, sunod kay Manasseh. Kasi na-involve din talaga siya sa idolatry because of his wives. Alright? So, itong malinaw, na kahit mga anak tayo ng Diyos, makakakomit pala tayo at nakakakomit tayo ng idolatry. May mga Diyos-Diyosan tayong inaalagaan sa ating mga puso. Kasi galing sa puso yan, mga kapatid. Ito po ang sumisira ng ating puso't isipan na hindi tayo natatagpo ang matapat sa Panginoon at ang Panginoon ay nalilibugo sa atin. Kasi siya po napanibubuhay. Kasi inaagaw ng mga tao, ng mga bagay dito, ang ating devotion and faithfulness sa Panginoon. Now, I believe that there are only two major category of idols that people of God have. Number one, sin. Ang kasalanan po ay idol po yan. Because sin captivates. Okay, ano ibig sabihin ng captivates? Binibihag tayo. Di ba? Inaalipid tayo. It has the power to destroy and take away our devotion to God. Bakit apektado at sira ang devotion natin sa Diyos? Because of sin. Once we begin to enjoy sin, that's the time that we begin to abandon many, if not all, that we have been doing to the Lord. Na gusto ng Panginoon. Halimbawa, matapat na pagsamba. Halimbawa, matapat na pagbabasa ng salita ng Diyos. Halimbawa, matapat na pananalangin. Halimbawa, matapat na pagbibigay. Pag ang kasalanan na ang namumuhay sa atin, yun na yung sinusunod natin, apektado ang lahat ng sinagawa natin na gusto ng Panginoon. Kaya nitong agawin ang ating isipan at damdamin mula sa ating Panginoon. So these people have made sin become their idols before the Lord. Pangalawa, not only sin, but the self. Ang ating sarili. Kasi kapag ang sarili na natin ang ating pagbibigyan, maraming hihingiin ito Dahil sabi ni Pablo, mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Na tama, At yung namang ayaw kong gawin na mali, yun namang nagagawa ko. So ano ang kanyang conclusion? Dahil sa kasalanan. Na sa kanyang sarili ay namumuno. Yung nagro-rule, mga kapatid. I believe that the self is the greatest enemy na meron tayo. Bakit great? Kasi mahirap kalabanin ang sarili You cannot fight yourself and you will not get hurt. Kasi masasaktan ka Kaya mahirap natin kalabanin sa sarili natin dahil masasaktan talaga tayo. Marami tayong alisin, marami tayong tatanggalin. Nasubukan nyo na bang suntukin ang sarili nyo? Hindi ba, At kung susuntok ka man, kontrolado kasi alam mo,
Masasaktan ka. Hindi mo pwedeng ubod, bigwasan ng mo, at sarili mo ng ubod ng lakas. Kasi masasaktan ka, alam mo yun. Kahit gagawin mo, kontrolado pa rin. So mahirap talaga siyang labanan. Pero kapag ang sarili na natin ang ating idol, iyon ang mahirap, mga kapatid. At marami sa atin, ay mga miyembro, madalas, ginagawa nating idol at Diyos ng ating sarili. Yung desire ng ating sarili. Na ilalayo tayo ng desire natin sa kung anong desire ng Panginoon para sa atin. So kalaban yan ay idol, mga kapatid. So the reasons why many of us cannot follow the Lord Jesus Christ is because of ourselves. Not willing to follow. Ano sabi ng Romans chapter 8? Romans chapter 8. I think it's in verse 8. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ang laman talaga, hindi talaga yung gusto magpasakop, kaya ginagawa niya ayon sa Galatians chapter 5, lumalaban talaga siya sa Espiritu. Kaya matinding labanan yan. Kailanman ang laman, hindi talaga yan gusto na magpasakop sa salita ng Diyos. Kaya, ang emphasize ng Panginoon, na talagang i-deny natin ang ating sarili, kung kaya, kung gusto natin na matagumpay natin masunod ang Panginoon. Di ba? If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Amen. Okay? Ito mga idols po natin, mga kapatid. Now, what is idolatry in the sight of God? Ayon dito kay Ezekiel. Number 1, idolatry in the heart is a stumbling block. Katitisor, ibig sabihin na o-offend ang Panginoon kapag may idols tayo sa ating mga puso. Kaya sabi niya dito, di ba? Saan na ngayon? Sabi niya kay Ezekiel, verse 4, every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart and putteth the stumbling block of his iniquity before his face. So, ang idols na meron tayo in the heart is a stumbling block, katitisuran. Ibig sabihin nito, na-offend ang Panginoon pag nakita anything that offends the Lord is an idol. So, He is offended with our idol because He is not happy. Because He does not get the time He deserves from us. Kasi naaagaw ng mga Diyos-Diyosan na sa ating mga puso. Our cell phones could be an idol. Could be a stumbling block. Ang ating profession, mga profession nyo, binanggit ka rin ni Pastor Berto, mga professions ninyo, kung hindi kayo maingat, baka makaka-offend yan sa Panginoon, magiging idols nyo yan. Na yung oras na dati, na ibibigay nyo ng gusto, hindi na ngayon. Ang mga bagay, the way you perform before, hindi na ngayon. So natitisod ang Panginoon, na-offend po siya, mga kapatid. Amen? Number two, what is idolatry? Kaya nga sabi ng Panginoon pala doon sa verse 6, repent and turn yourselves. Verse 6. Therefore say to the house of Israel, thus saith the Lord God, repent and turn yourselves from your idols and turn away your faces from all your abominations. Number 2, idolatry in the heart is a separator. Ito yung nagpapahiwalay sa atin. Hindi na nawawala ang kaligtasan natin, kundi ito yung nagpapahiwalay sa atin. Ito yung nagiging namamagitan sa atin at sa Diyos. Isaiah 59 verse 1 and verse 2. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit may mga panalangin tayo na hindi nasasagot ng Panginoon positively. Okay? Na parang hindi tayo pinapansin ng Panginoon. The reason for this is our idol in the heart. Or our idols in the heart. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. You can be in the choir, yet you have idols in your heart. You can be, kahit tayong pastor, may idols din tayo sa puso natin, hindi tayo mag-ingat, mga kapatid.
The Lord's hand is not short in that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Right. So separator talaga. Okay? Mayroong paghihiwalay, mayroong namamagitan sa atin at sa Diyos. So what separates us from God is the every idol inside our hearts. These idols make us offensive to the Lord. Kaya, wala tayong maayos na fellowship sa Panginoon. Hindi natin ibigay tamang fellowship, makikipag-usap sa Panginoon, nakikinig ka sa salita ng Diyos, pero malayo ang isipan. Kasi bakit? Nasaan yung isipan mo? Nasa idol mo. You read your Bible, pero hindi ka nakakaintindi. Bakit? Nasa idol mo, isipan mo. So, isipan natin, mga kapatid. Amen? Our relationships could be our idol. Our domestic obligations could be our idols. Mga trabaho sa bahay. Your professions. Your careers. Even your businesses. Pwedeng idol natin yan. Diba? O wala ka success kasi may negosyo. Kasi sa trabaho. Diba? Dahil kay misis, dahil kay bunso, dahil kay sino pa. Diba? Yung nagiging hatang sa gawain ng Panginoon. Mga bagay na ito mga kapatid. Our worldly engagements, even your studies, pwedeng idol natin yan. Alright? Your worldly engagements could become a stumbling block to God and a separator between us and Him. Namamagitan yan sa atin. So there will be no attention. Dahil hindi ayos ang ating fellowship and relationship with God, there will be no attention. There will be no favor. There will be no blessings. There will be no answers or answered prayers. Why? Because God is offended. God is not happy. So ang tanong ngayon, ano kaya ang idols na meron sa ating mga puso? And from time to time, nagkakaroon tayo niyan unknowingly. Kahit pastor pa nga tayo, nagkakaroon po tayo. Pag hindi ho tayo magiging mapagbantay, mga kapatid. Another question tonight is, what do idols do to the heart? Ano ngayon ang nagagawa ng mga idols na yan sa ating mga puso? Then una, nakita na natin ang idols ay stumbling block. Nakaka-offend yan sa Panginoon. Yung mga idols natin sa puso ay nagiging separator niyan between us and God. Pero ang nagagawa ng idols na ito sa ating mga puso, it makes, number one, it makes the believer's heart weak. Pahihinain ang puso mo sa Panginoon. Dati sold out ang puso mo sa Panginoon. Ngayon, hindi na. Matamlay ka na. Okay? Hindi ka na excited sa gawain ng Panginoon. Hindi ka na excited pumunta sa church. Hindi ka na excited manalangin. Hindi ka na excited magbasa ng Biblia. Hindi ka na excited magbigay. Wala nang signal in involvement sa church. Because it's your idols that makes your heart, that make your heart weak. Mahihinain talaga, babaguhin. Diba anong ginawa ng mga palatsitsi ni Solomon? Yung puso niya na kay ganda ng umpisa sa Panginoon, ginano, no? Diba? Chapter 11, 1 Kings. Pinihit ang puso niya na hindi na ito naging perfect sa harapan ng Panginoon. Ang mga idols yun yung pumipihit ng puso natin. At it takes the grace of God upang maibalik ulit yan, mga kapatid. At 1 Kings. These idols will steal our hearts from God and from the Lord Jesus Christ. Kaya magtaka na lang tayo kung bakit saan na siya. Wala na. Bakit? Iba na ang kumuha sa kanya, mga kapatid. So Solomon's idols in the heart, yun ang nagpahina. Amen? Fame. Pwede yung fame. Idols natin yan. Ano pa? Power. What else? Possessions. Kaya mag-ingat tayo sa mga hinahangat natin, ano po, mga kapatid, kasi baka idol na natin yan. Our priorities in life
God be our idols. Right. Ha? Kaya sa ating ministry, anong priority natin? Kasaganaan o kaluluwa? Ingat tayo kasi baka mamaya, we are after kasaganaan at hindi na doon sa, di ba? Unang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Panginoon sa Church 7, sa I know their works, ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa kanila. Nung umpisa, naalala ng Panginoon, ang ganda ng kanilang performance. Pero sabi ng Panginoon, kaya lang, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So humina na ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Number 2, it makes the heart of the believers wrong. Mamali talaga ang puso natin. Ang tibok nito, mali. Ang hangarin nito, mali. Bakit naging mali ang hangarin ni Lot? Dahil may idol siya. Anong idols niya? Anong idol niya? Yung nakita niya doon sa plain of Jordan. Anong nakita niya doon? Kasaganaan, opportunities. Listen, not all opportunities come from the Lord. Si Satanas po, nagbibigay din ng opportunities. What Satan could not give are blessings. Hindi kaya niyang mag-bless kasi ang blessing, it's only from the Lord. It's of the Lord. Okay? Tukso ang ibibigay ni Satanas. The desires are wrong. Kaya ang hangarin ni Lot, mali eh. Bakit mali? Dahil ang puso niya ginawang mali ng kanyang idol. Okay? The decisions are wrong. Pwede naman hindi naghiwalay si Lot at saka si Abraham. Ang problema kay Lot, kinampihan niya yung mga mali niyang tauhan. Dapat, kayo ha, tinuhin ko yun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pinagpala. Wala kayo rito. Kung hindi dahil sa kanya, kinampihan niya yung mali. Kaya anong inabot niya? Mali. Napunta siya sa mali. Hindi talaga pwedeng kampihan ang mali. Kasi magiging mali din. Kaya, nagbunsod sa maling desisyon sa buhay. The decisions are wrong. Then, letter C, the deeds are wrong. Yung deeds ba yung mga patay? Hindi, yung gawa. Okay? Yung mga gawa, yung gawain, yung maging gawain mo sa buhay, magiging mali din. Kasi mali ang decision mo, mali ang desire mo. Ganun mga kapatid. Number 3, it makes the heart of the believers willful. Mayabang, hindi na ito pasisueto. Hindi na makikinig kay pastor. Kasi sa tingin niya, may profession ako pastor Kasi minsan ang mga profession ng mga anak ng Diyos, nagpapayabang. Idols na yan. Kaya hindi na kayo kahit nag-ano pa kayo, itinaas ang Panginoon, kahit na ano pang mga titulo nyo. Walang kwenta yan. Kung hindi kayo magpasakop. He is still the man of God. And the purpose of God is still very clear in this man. To feed you with knowledge and understanding. Hindi ayon sa iyong gusto na knowledge and understanding, kundi ayon sa gusto ng Diyos na ituro niya. At hindi yan sa pamantayan ng sanlibutan, kundi sa pamantayan ng Diyos. Maaring ang mga pastor kapos ang kanilang kaalaman sa pansanlibutan kaalaman, pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon na ituro ng mga pastor. Ang ituro ng mga pastor yung patungkol sa Kanya. At sa inyong kinabukasan. Okay? Sa inyong kinabukasan, mga kapatid. So, willful. Sa tingin nyo ba hindi kinausap ni Abraham si Lot? Ano pumangkin? Kung titignan na natin, parang wala lang ako'y naniniwala na baka naman kinausap niya kasi si Lot, ayaw, hindi yung gusto ko dun diba? So maaaring pinilit niya si Samson. Si Samson, willful din yun. Pwede bang wag na lang siya? Wala ka na bang makita dun sa ating church?
Sinabi mo pa ba? Marami mga miyembro ng K-pop din sa atin na. K-pop pa. Wala, sabi ni Samson, ay hindi, ito lang nagustuhan ko eh. Kunin niyo siya para sa akin. And that was the start of his downfall. O diba? Willful eh. Ayaw ito, ayaw makinig. Sa authority. Kaya pag nagsimula kayo, hindi na kayo makinig. Ngayon, nakikinig pa kayo. Pag nasa mababa pa lang kayo, hindi pa kayo tinaas ng Panginoon. Pero balang araw, tinaas na kayo ng Panginoon, hindi na kayo makikinig dito. Yun ang simula ng inyong pagbagsak. Mga kapatid. God forbid na pabagsak kayo. Amen? Number 4, it makes the heart of the believers wicked. Gagawin talagang masama ang puso natin. So, ang magiging resulta, kasamaan sa harapan ng Panginoon. And sin makes our hearts wicked before the Lord. So ano ang magiging action natin pag wicked na ang puso natin? The wickedness of cheating God. Matututo tayong dayain ang Panginoon. Dayain nyo sa inyong paglilingkod, dadayain nyo ang Diyos sa inyong pagbibigay. Tayo mga pastor, pwede tayong mandaya sa Panginoon sa ating paglilingkod. Sabi ni Pastor Ronald, we cannot fake result. Pero maraming pagkakataon na pinipigay natin yung result. Pero yung totoong result, hindi natin napipigay kasi alam ng Panginoon yan. And God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ang dami-dami pa nating gayain, kung mandadaya pa tayo, Diyos pa. Na hindi naman natin kaya gayain. Pwede nyo kaming gayain. Pwede nyo kaming paikot-ikutin. Pero hindi ang Diyos. Ha? Sabi ni sa Pabira, nagpagsama silang dalawa, sabi natin kay Pastor Bert, na ito lang ang ating napagbit. Ha? Pero hindi nila nadaya ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kay Pedro, yung dalawang parating dyan, yung si Ananias, sinabi na ng Panginoon eh. At some point talagang ipapaalam ng Panginoon, God will reveal it to us. Kasi binigod kami ng Panginoon eh. Maaaring hindi na agad-agad. Pero kahit sa anong pamamaraan, i-reveal ng Panginoon yan sa atin. Tandaan nyo ito ha. Tandaan nyo ito mga anak ng Diyos. So let us not cheat God. It's wickedness. Sinong magtuturo din sa atin? Yung idol sa puso. Okay? The wickedness of complaining to God. So you will begin to complain. Ang pagreklamo, wickedness. Na pinatay ng Panginoon yung mga nagreklamo doon sa wilderness. And no one of those who murmured against God was able to enter the promised land. Ang kawawa, si Moises na damay. Kaya hindi pala tayo, hindi pala tayo padadamay. Hindi tayo padadamay ha. Kaya talagang, alam nyo, maraming dahilan, maraming rason na mapikon talaga tayo mga anak ng Diyos. Pero lesson talaga natin ito. Maraming pagkakataon na talagang gusto na natin mapikon kayo. Dumating din ba sa punto na parang mapikon, gusto niyo nang mapikon sa mga miyembro? Ako, marami dyan na sa amin na siguro baka 4 na beses ko nang dinisiplina sa church eh. Tatanggalan ko ng katungkulan, hihingi ng gano'n na naman ulit. Kapipikon na, pero inisip ko rin, siguro baka ginagawa nito kasi hindi pa ito talaga malagot. Pero may mga wickedness talaga na ginagawa natin, magko-complain tayo. Then, the wickedness of charging God foolishly. Ito masama yung paparatangan natin ang Panginoon ng mga bagay na hindi naman niya ginagawa. Diba? Nagagawa natin ito, yung paparatangan natin ng Panginoon sa buhay natin. And then number 5, it makes the heart of the believers weary.
Manlulupay-pay. Papanurin ang puso natin. Na hindi na ito makagulapay sa mga bagay na ating ginagawa. Sabi, walang kalakasan, walang sigla. Last question, what happens when we get rid of our hearts of idols? Pag tinanggal naman natin yung mga idols, ano ang mangyayari? At marapat na dapat natin tanggalin. Number one, we then become able to see. Kasi pupulagin nito ang ating mga paningin eh. Hindi natin makita ang mga bagay sa Panginoon. So pag wala yung idols, maliwanag na natin na makikita ang purpose ng Panginoon. Okay? Yun lang po. And then what else? We then become able to submit. So hanggat ang idols natin ang kumukubabaw sa ating puso, hindi talaga tayo sasubmit sa pastor at sa kalooban ng Panginoon. Pero pag wala yung idols, very submissive tayo. Walang hadlang eh, mga kapatid. And then, number 3, we then become able to serve faithfully. Babalik yung katapatan, ang paglilingkod na nagbibigay kasiyahan sa ating Panginoon na magbubunsod na kanyang pagpapala ay kanyang ibubuhos sa atin nang walang pagpapasuban. Okay? Well, no one of us is not guilty. Because for sometimes, nagkaroon na po tayo ng idols sa ating puso. Maaaring hindi natin alam ito. At minsan alam natin, pero mas gusto natin alagaan yung mga Diyos-Diyosan yan sa ating puso. And who knows, tonight, may mga idols tayo sa ating mga puso. Mula doon, mula sa akin, mula dyan, doon. Gusto ng Panginoon na isupog natin idols na ito. Amen? Kailan naman, salamat po. Sa iyong salita, sa papakita, Panginoon, na ang dahilan ng mga bagay kung bakit, Panginoon, hindi nagiging maayos ang aming mga pagsunod at paglilingkod sa iyo. Ang bawat bagay namin ginagawa ay dahil po sa mga Diyos-Diyosan na aming inaalagaan sa aming mga puso. Help us, Lord, to get rid our hearts of idols so we can fully submit to your will. We can fully see your perfect will in our lives. Patawad sa aming mga kasalanan, pagkukulang sa iyong Panginoon. Salamat sa iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.